Happy Lord's Day po sa ating lahat. At Happy Father's Day daw doon sa mga kalalakihan. Napaaga ang ating celebration. Nag-swimming na tayo noong isang linggo. Parang napagod kayong lahat sa swimming no? Tayo muli po isaglit manalangin. Kayo, Ama, kayo ang aming Diyos at kami ang iyong bayan, kami ang iyong mga anak, kami na mga tagapagmana ng iyong kaharian. Narito po kami sa inyong harapan, patuloy nagpapakumbaba sa inyo. Mga makasalanang, mga anak mo. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya na kami pinagkalooban mo ng karapatan na makalapit sa inyo sa kabila ng aming karumihan. At sa umagang ito, pagpapalain mo po kami ng mga pagpapala mong mula dyan sa kalangitan dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Tatanggap po kami nito, Panginoon, sapagkat niloob mo na ipagkaloob po ito sa amin. Kayo po ang patuloy na magbukas sa aming mga isipan. Kayo po ang patuloy na magbukas sa aming mga puso. Tulungan mo po kami sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Karunungan, kamangmangan, being wise and being foolish. Malimit po nating naririnig ang mga katagang sa ating Panginoong Jesucristo kapag siya'y nangangaral na kung saan ay palagi niya binibigyan daan ang paglalarawan na kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng sanlibutan. Kaya naman sa kanyang maraming pagtuturo, kanyang ipinapaliwanag palagi na ang karunungan ang siya magdadala sa tao sa kaligtasan. At ang kamangmangan ay magdadala sa tao sa kapahamakan. Mahalaga ang marunong. Mahalaga ang nakakaunawa ng salita ng Diyos. At mismong sa pundasyon ng katuruan ito ng Panginoong Jesucristo ay itinuro sa atin ng kanyang mga apostol ang tunay at malalim na kahulugan ng mga katuruang ito. Naunawa nating mabuti ang pundasyon ng katuruang ito sa paglilinaw ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Corinto. Ito ang paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto tungkol sa karunungan ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bible, 1 Corinthians 2, 6-16. Sa mga matatag na sa buhay espiritual, ay nangangaral kami ng salita ng karunungan. Hindi karunungan ng mundong ito o mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Subalit ang ipinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una, na itinalagan na niya para sa ating ikaluluwalhati bago pa likhain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakakaunawa sa karunungang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos.
sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kung hindi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga pinapanahanan ng Espiritu. Sapagkat ang taong di pinanahanahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay nauunawaan lamang sa paraang espiritual. Sinisiyasat ng tao ang papananahanan ng espiritu ang lahat ng bagay, ngunit walang sino ang nakakasiyasat sa kanya. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. We have the mind of Christ. Ang biyaya ng karunungan na nagmula sa Diyos ay sumasa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Masasabi nating kapag ikay isang mananampalataya, kung ang Espiritu'y sumasa iyo, kagaya ng pahayag ni Apostle Paul, ang karunungan ng Diyos ay sumasa atin. We have the mind of Christ. We have the knowledge of the gospel. Ang misteryo ng mabuting balita ay inihayag sa atin ng Espiritu. Ito'y hindi inihayag sa lahat, kung hindi inihayag lamang sa mga anak ng Diyos. Doon sa mga nakipag-isa kay Kristo, sa mga pinatawad sa kanilang kasalanan at dinamitan ni Kristo ng kanyang katwiran. At para sa umagang ito, sa ating sanctification, muling ipapaunawa sa atin ang kahalagahan ng karunungan, wisdom, mula sa pagtuturo ni Santiago. Ang paglago sa pananampalataya ay nakasalalay sa ating pagkasumpong sa karunungan ng Diyos. Muli kong babasahin ang tekstong binasa kanina na pagbabatayan natin sa umagang ito. Pinamagatan ko po itong The Faithful's Wisdom. Ito po ang salita ng Diyos. Sino sa inyong marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo itong ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman at mula sa diablo. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, at hindi nagtatangi, at hindi nagkukunwari, namumunga ng katwiran ng binhi ng kapayapaan, tinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Noong nakaraang linggo, ating pinaghambing ang pagkaunawa at pagtuturo ni Apostle Paul at ni Santiago patungkol sa pananampalataya. At marami nga ang lumalabas na parang pinagdidebatihan ang mga bagay na ito na sabi nila magkaibang tinuturo ni Santiago kay Pablo. Ngunit ngayon, sa pagpapatuloy ng aklat ni Santiago, pinapaunawa sa atin na pareho ang ibig nilang sabihin kung ano ang buhay na pananampalataya.
ang pananampalataya ay galing sa Diyos. Kaya ganon din ang karunungan ay galing din sa Diyos. Kaya nga sa unang tanong, who is wise and understanding among you? Sino ang marunong at nakakaunawa? What wisdom possess your tongues and action? Sapagkat kung ating pong titingnan ng mga naunang talata rito, ito ay kung anong uri ng dila o pananalita meron ang isang mananampalataya. Ating balikan ang mga naunang pagtalakay ni James para maunawaan po nating mabuti ang ating teksto sa umagang ito. Sinimula ni Santiago ang kanyang liham sa pamamagitan ng pagkaunawa sa kanyang mga mambabasa kung ano nga ba ang nagpapatatag ng isang pananampalataya. Kung babalikan natin chapter 1, 2-4, mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ang pagsubok sa buhay ay niloob ng Diyos na maranasan ng mga mananampalataya. Bakit? Upang patatagin ang ating pananampalataya. Sinasaad ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Santiago na kalooban mismo ng Diyos na ating pananampalataya ay lumago at naging ganap. Kailangang dagdagan ito ng karunungan na mula sa Diyos. Sabi nga sa verse 5 ng chapter 1, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Sa opening chapter pa lamang ay naroon na ang layunin ni Santiago na ipanawa sa atin kung ano ang karunungan na mula sa Diyos. Ang pananampalataya at karunungan ay parehong kaloob ng Diyos. Makakaasa tayong kapag tayo humingi sa Kanya ng karunungan, ipagkakaloob niya ito sa atin. Sa basihang talata natin ngayon, tinatanong ni Santiago sa mga mananampalataya, sino ang nagtataglay ng karunungan at pangunawa? Sabi natin nga kanina, kapag ang tao ay isang tunay na mananampalataya, nasa kanya ang kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang karunungan ng Diyos ay available palagi sa Kanya kung siya ay hihingi nito. Nandoon ang karunungan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos ay palaging sumasa atin kung tayo lamang ay hihingi sa Kanya. Malinaw ng sinasabing buhay na pananampalataya ni Santiago ay matalino sapagkat ito'y nakakaunawa. Maraming matatalino pero hindi nakakaunawa. Ang ibig sabihin, kailangan ang talino ay may kasamang pangunawa. Hindi lamang matalino, kung hindi may pangunawa din. Kaya nga ang sabi ni Santiago, bilang isang matalino at may pangunawa, siya ay parehong hearer and doer of the word. Hindi lamang siya tagapakinig, kung hindi siya rin ay gumagawa ng sinasabi at pinag-uutos ng Diyos. Sabi sa verse 22, chapter 1, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili, sapagkat ang nakikinig na salita, ngunit hindi sumusod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin, at pagkatapos tingnan mabuti ang sarili ay umalis at kinakalimutan ang kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inaakala ninuman na siya ay religyoso ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili.
Walang kabuluhan ang kanyang pagiging ama. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ang pagiging relihiyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Sabi ni James, kung siya ay isang relihiyoso, kailangan siya ay hearer and doer of the word. At ano ang sabi? Dapat marunong siyang magpigil ng kanyang dila. A true Christian must know how to bridle his tongue. Yung salitang bridle ay ginagamit lamang sa kabayo. Yung bridle ay yung headset ng kabayo na nakalagay sa kanya. Kung gusto mong kontrolin ng kabayo papunta sa kaliwa, pakanan, patigil at padiretso, yung bridle niya, yun lamang ang iyong hihilahin at gagalawin. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng headset na yun nakalagay sa ulo ng kabayo, kaya mong kontrolin ang isang malakas na kabayo. At ito ang ginawang halimbawa mismo ni Santiago sa atin. Kaya naman sa basehang talata natin, nilinaw ni Santiago kung bakit hindi dapat maging guro ang lahat. Kasi baka mamaya mag-prepare na umuwi na ng maaga. No? Kaya hindi dapat maging guro ang lahat. Naghahanda. Sabi sa atin ng talata, mga kapatid, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam na taong niya na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigit kaysa sa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Bakit guro? Ano ang kinalaman nito sa ating dila? Kung tatanungin natin at iisipin natin mabuti, anong uri ba na propesyon ang isang guro? Ang trabaho ng guro ay magsalita na magsalita. Ang kanyang sinasabi ay nagtuturo ng karunungan na nakaka-impluwensya sa kanyang mga estudyante. Ang ibig sabihin ba ay huwag na lamang tayo maging guro at okay na tayo upang maiwasan nating magsalita. Ngunit sinasabi ng talata na tayo may responsibilidad sa marunong na pananalita dahil ang katotohanan ay sumasa atin. Mas mabigat lamang ang responsibilidad ng guro. Pero bilang isang mananampalataya na tagapagdala ng katotohanan ng Diyos, dapat makita sa Kanya kung paano niya dinidisiplina ang Kanyang pananalita. Sabi nga ng Panginoon, Mateo 12:36, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinasabi niya. Mga kapatid, tayo po lahat ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang yung mga hindi mananampalataya. Ang bawat isa sa atin, lahat ng ating sinasabi, lahat ng mga salitang lumalabas sa ating bibig, lalo na yung mga walang karunungang mga salita, mga walang kabuluhang salita, lahat ng iyan ay pananagutan natin sa Diyos. Ito'y sa araw ng paghukom. Kaya nga, ang babala ni Santiago, bakit dapat ang isang mananampalataya ay dapat maingat sa kanyang salita? Tingnan natin kung ano sinasabi niya. Kung ano maaaring gawin ng dilang walang taglay na karunungan. Sabi niya sa verse 3, kapag nilagyan ng pagkagat ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Tingnan ninyo ang barko. Kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, ay naibabaling saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng nagagawang kayabangan. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagabbab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao.
Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. At sa kanyang pagpapatuloy, verse 7, sa lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at talagang napapaamo ng tao. Ngunit wala pang nakakapagpapaamo sa dila. Ito ay kasamang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa paglait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at panglalait. Mabigat ang sinabi ng Santiago sa mga mananampalataya. Ang lahat ay kaya nating paamuin, pero hindi natin kayang limitahin ang sarili nating dila. Ano ang kanyang ibig sabihin? Sa dila o sa ating pananalita, naiintindihan kung tayo ay mga tunay na mananampalataya o hindi. Ang buhay na pananampalataya ay nagpapadaloy ng purong karunungan. Kung anong lumalabas sa kanyang bibig o ipinakita ng kanyang pamumuhay ay nag-uugat sa kung anong uri ng pananampalataya meron ang taong ito. Kaya naman napakahalaga na ang isang mananampalataya ay marunong magpigil ng kanyang dila. Tayong lahat, mga kapatid, ay makasalanan. Hindi malimit, hindi natin napupuna kung ano ang ating nasasabi. Hindi po ba? Minsan mayroon magagalit sa atin. Hindi natin alam kung bakit. Yung pala may nasabi tayong hindi maganda, na hindi naman tayo aware. Pero nasabi natin. Paano natin mapipigil ang ating mga dila? Anong uri ng karunungan ang tinataglay ng iyong dila? Sa pagpapatuloy ni Santiago, malalaan natin kung anong karunungan tinataglay na ito, kung paano ito nagsasalita. Ito ba ay mula sa sanlibutan o mula sa langit? Sabi niya sa verse 14, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag niyo niyang ipagmalaki at huwag niyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos kung hindi makasanlibutan, makalaman at mula sa Diyos. Kapag ang tao ay naiinggit kung ano ang laman ng kanyang puso, kapag ang tao ay gahaman, lumalabas yan sa kanyang pananalita. Naintindihan po ba natin? Mga kapatid, sabi nga, ang dila ang nagpapahayag kung anong klase ng karunungan meron tayo. Ang karunungan bantaglay natin ay mula sa Diyos. Tandaan natin, bilang mga mananampalataya, ang karunungang sumasa atin ay karunungan ng langit. Ngunit iyong ba ay kapareho nang lumalabas sa ating dila? Ang sinasaad ba ng ating pananalita ay pawang karunungan na nagmumula sa langit o karunungan na nagmumula sa sanlibutan? Pagkainggit at makasarili. Unlike the good works produced by the heavenly wisdom flowing from true faith, the earthly wisdom flowing from false faith produces every vile practice. Lahat ng mga ginagawa nating walang kabuluhan ay bunga ng karunungan mula sa sanlibutan ito. Kaya nga kinundina ni Apostle Paul kung anong klase ng wisdom meron ng mundong ito. For it is those who live according to earthly wisdom who despise and reject Christ. Tayo mga mananampalataya, sabi natin, tinanggap natin ang Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay.
Ngunit kung paano tayo nagsasalita, ay nagpapakita ba na tunay nga nating tinanggap ang Panginoon o nireject natin ang ating Panginoong Hesukristo? Good works done in a spirit of meekness and humility demonstrate that we are wise. Kung tayo ay maamo, kung tayo'y nagpapakumbaba, mahinahon, hindi madaling magalit, iniingatan ng kanyang pananalita. Bago nagsasalita, iniisip muna ang kanyang sasabihin. Parang napakahirap habang ako nagsasalita. Parang napakahirap para sa akin na sabihin na malimit, nagsasalita ako nang hindi ko iniisip ang aking sinasabi. Hindi po ba? Lalo na kung napakaraming bagay na gumugulo sa iyong isipan. Nakakaawa talaga tayong mga nilalang ng Diyos. Talagang tunay nga na kung wala ang Panginoon, patuloy at patuloy tayong magkakasala. Pero napakaganda ng babala sa atin. Kinakikitaan na ang dila natin, kinakikitaan nga na meron tayong tunay na pananampalataya. Sumasa atin ang karunungan ng Diyos kung tayo marunong magpigil ng ating mga dila. Tandaan po natin, if we become overly proud from our good works, we run the risk of placing our trust in our own abilities rather than in the God who empowers us for service. Yun ang totoo. Nagpupuri tayo sa Diyos, pero malayo naman ang ating mga puso. Kung ginagamit natin pagpupuri ng Diyos ang ating mga labi, ganoon din, ginagamit din natin ang ating dila para makasakit sa ating kapwa, lalo na kapag galit tayo sa isang tao. Dapat naiintindihan natin ito, mga kapatid, sapagkat sabi ni James, hindi natin kaya kontrolin ang ating dila. Sa biyaya lamang ng Diyos, tayo makakagawa upang ang mga bagay na ito ay makontrol natin. Ang pananampalataya at ang karunungan ay palaging magkaugnay. True faith and heavenly wisdom are both pure. Heavenly wisdom is marked by peace, gentleness, reasonableness, mercy, impartiality, sincerity, and other good fruits. Dapat makita ito sa ating mga pananalita. Kung tayo may buhay na pananampalataya, ay meron din tayong siguradong makalangit na karunungan. Katulad ng pananampalataya, ang karunungan ay maraming kakulangan sa simula. Ngunit dahil ito ay mula sa Diyos, inaasahan siyang lalago sa pagtakbo ng panahon. Habang lumalago ang ating karunungan, lumalago din ang ating pananampalataya. At habang lumalago ang ating pananampalataya, lumalago ang ating karunungan. Palagi po yang magkasabay at hindi natin pwedeng paghiwalayin. Our wisdom will inform our faith, and our faith will move us to always seek heavenly wisdom so that we may live rightly and peaceably before the face of God. Dapat, kung sinasabi nating matibay ang ating mga pananampalataya, dapat sinasabi nating meron tayong karunungan mula sa langit, dapat kakikitaan nito kung paano tayo namumuhay, nakikita sa ating akto at sa ating pananalita. Purihin po ang Diyos, tayo po'y manalangin. Salamat po amin Diyos sa umagang ito, sa aming pong pagpapatuloy ng mga pag-aaral na dapat po naming patuloy na tingnan sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong mga babala at pagtuturo upang ang iyong mga anak ay patuloy na makalakad sa kabanalan at katwiran upang maiwasan namin ang mga bagay na ito sa aming mga buhay. Tunay nga po, O Diyos, na sa aming pakikinig
Lalo lang po namin nakita ang aming mga sarili bilang mga marurumit makasalanan. At salamat din po aming Panginoon sapagkat nagdadala po ito sa amin sa kapakumbabaan upang sa tuwina ay hindi po kami manangan sa aming sariling lakas at patuloy na manangan sa iyong magagawa. Salamat po, Diyos, sa katotohanan ng inihayag mo sa amin sa umagang ito. Salamat po. In Jesus' name. Amen at amen.